Hello mga kamaniwise! In this video, I will share some important things that you need to know bago ka mag-invest sa Pag-ibig MP2. I will also share some frequently asked questions about Pag-ibig MP2. Kaya kahit may MP2 account ka na, panoorin mo pa rin ang videong ito because this can still help you. So bakit magandang mag-invest sa MP2 at bakit maraming gustong mag-invest dito? Because of the following reasons. Flexible and accessible ang MP2. Madaling mag-save sa MP2 kasi ang minimum contribution ay 500 pesos lang. Hindi mo kailangan ng malaking amount para mag-umpisang mag-invest sa MP2. Sa maximum contribution, may bagong guidelines ang Pag-ibig effective February 28, 2026. Nagtaas na ng maximum limit sa 20 million pesos per member. Yung dati ay 10 million pesos lang per member ang pwedeng ihulog. Meron na akong ginawang video about the new MP2 updates ngayong 2026. Nasa description box below ang video link. Mas mataas ang dividend rate ng MP2 versus regular Pag-ibig savings account. And tax-free ang dividends. Kaya buong-buo mong makukuha ang earnings mo sa MP2. Pwede mong piliin ang compounded or annual dividend payout. Pag annual payout ang pinili mo, pwede mong i-withdraw ang dividends mo yearly. Dividends lang ang pwedeng i-withdraw yearly, hindi kasama ang capital. Ang capital mo ay after 5 years mo pa mawi-withdraw upon maturity. Pag compounding or 5-year end term naman ang pinili mo, ang capital mo plus accumulated dividends mo ay mawi-withdraw mo after 5 years upon maturity. Take note for the annual dividend payout option, make sure to withdraw your dividends yearly. Kasi kapag hindi mo siya withdraw, hindi siya mag-earn ng additional dividends kahit naiwan mo lang sa MP2 account mo. Yung 5-year end term option lang ang compounded. Yung dividends mo, kikita rin ng dividends. Kaya mas malaki ang magiging earnings mo sa MP2 kung 5-year end term ang pipiliin mo. To withdraw your annual dividends, kailangan mong pumunta sa any Pag-ibig branch to submit your claim form. Magdala ka lang ng 2 valid IDs, original and photocopy, kasi kukunin nila ang photocopy. Pwede mo ipa-deposit sa bank account mo, pwede rin ang cheque. This year, 3 weeks bago na-deposit ang dividend ko sa BPI account ko. Last year, mas mabilis. Na-deposit sa account ko after 3 banking days lang. Sabi ng tagapag-ibig, pwede rin mag-submit ng annual MP2 dividend withdrawal online. Pero when I checked, wala naman sa options ang annual dividend withdrawal. Ito lang yung mga choices. Regular savings maturity, MP2 savings maturity, retirement, and optional withdrawal. Yung optional withdrawal is for Pag-ibig regular savings after 15 years. So, pwede mo siyang i-withdraw. Pero ang pagkakaalam ko, kailangan meron kang at least 240 months of contribution. Ang MP2 savings ay guaranteed by the government. Para sa akin, MP2 ang best investment option lalo na sa mga newbies or beginners na gustong mag-umpisang mag-invest. And may mga nagtatanong kung safe ba mag-invest sa MP2 maski merong gera. Government guaranteed ang ating MP2 savings, so I would say safe pa rin mag-invest. Pero it's better to diversify pa rin your investment. Huwag mag-all-in sa MP2 and pwede rin sa other investment instruments like time deposits, money market fund, treasury bills and bonds kung ayaw mo mag-invest sa stock market na masyadong volatile ngayon dahil sa gera. And pwede mo ma-access online ang Pag-ibig regular savings mo and MP2 account mo. Kailangan mo lang gumawa ng virtual Pag-ibig account online. And meron na akong video on how to create virtual Pag-ibig account online. Nasa description below ang video link. MP2 is open to active and former Pag-ibig Fund members with at least 24 months contribution sa Pag-ibig Regular Savings or P1. Walang age limit. Maski senior or retirees, pwede pa rin mag-open ng MP2 account. Basta meron kang at least 24 monthly savings contribution sa P1 account mo. Hindi ka pwedeng mag-open ng MP2 account kung hindi ka member ng Pag-ibig kasi kailangan ng MID or membership ID number pag mag-open ka ng MP2 account.
Paano naman kung matagal na hindi nahulugan ang regular pag-ibig account? Paano siya i-reactivate? Para ma-reactivate ang Pag-ibig Regular Savings Account or P1 account mo, kailangan mo maghulog maski 1 month contribution lang para ma-reactivate ang P1 account mo. Hindi ka makakagawa ng MP2 account kung hindi na-reactivate ang P1 account mo. To keep your regular Pag-ibig savings or P1 account active, kailangan mo maghulog ng at least 1 monthly savings contribution every 6 months. Marami ring nagtatanong nito kung kailan pa rin bang maghulog sa regular Pag-ibig savings kung may MP2 account na. Kasi mas mataas nga naman ang dividend ng MP2 kaysa sa P1. Ideally, yes. Mas maganda hulugan mo monthly ang Pag-ibig regular savings account mo maski may MP2 ka na. Kasi makukuha mo yan pag nag-retire ka at the age of 60. Pag-ibig regular savings is for your retirement. In addition to SSS or GSIS retirement benefits na makukuha mo pag nag-retire ka. Puwede ka mag-open ng MP2 account online. So, meron na akong nagawang video on how to open an MP2 account online. Nasa description box below ang video link. Kaya lang 'pag online ka mag-create ng MP2 account, 5-year end term lang ang option. Nawala na yung annual dividend payout option. Kung gusto mo ng annual dividend payout option, pumunta ka na lang sa any Pag-ibig branch to open an account. Take note, after mo mag-create ng MP2 account, hindi mo na pwedeng baguhin ang dividend payout option mo. Pwede bang mas mataas sa desired monthly contribution ang ihulog sa MP2? Ang desired monthly contribution amount na nilalagay dito ay for reference ng mga employers para sa mga employed members nila na gustong maghulog ng MP2 contributions through salary deduction. 'Pag voluntary member ka, puwede kang maghulog ng any amount, anytime, maski higher or lower than the desired monthly contribution na nilagay mo dito sa application mo. Basta minimum of ₱500. Puwede kang maghulog via GCash or Maya or sa virtual Pag-ibig. Puwede rin sa mga bayad centers at sa Pag-ibig branch mismo. Napaka-flexible ang Pag-ibig MP2 kasi pwede kang maghulog maski one-time hulog lang ng lump sum amount or malaking amount. And take note, 'pag 500,000 pataas ang ihuhulog mo, ang requirement ng Pag-ibig is personal check or manager's check from your bank. At sa branch ka na maghulog 'pag malaking amount like 500,000 pesos and above. Anong ilalagay sa period covered from and period covered to 'pag nagbayad ng MP2 contribution? Sa period covered from at period covered to, ilagay mo dapat same month. Even for one-time lump sum payment, dapat same month lang. Huwag kang maglagay ng range. Halimbawa, from March to December ang gusto mong hulugang contribution. Kasi pag ginawa mo yan, i-distribute ng system ang contributions mo from March to December. Mas maliit ang makukuha mong dividend pag na-spread out ang payment mo. Sa period covered from, enter the current date kung kailan ka naghulog. And period covered to, ilagay mo rin sa same month. Maraming nalilito sa pag-calculate ng dividends ng MP2. Yung iba nagtataka bakit ang liit daw ng nakuhang dividend for 2025. Meron kasing factor na ginagamit. Ang dividend mo ay depende kung anong month ka naghulog na iyong contribution. Ang formula ay total contribution amount times dividend rate times applicable factor. Halimbawa, naghulog ka ng contribution mo noong January. Full dividend rate ang makukuha mo. For example, 2,000 pesos ang hulog mo times dividend rate times factor na 12/12. And then pag February naman, ang factor ay 11/12. Pag March ay 10/12. So pababa ng pababa ang factor. Kaya pag December ka na naghulog, maliit lang ang dividend kasi 1/12 na lang ang factor. Pag lump sum ang ihulog mo in 1 month, mas maganda kung sa January ka maghulog kasi full dividend rate ang makukuha. Pag nag-mature ang MP2 before the dividend rate is announced, anong dividend rate ang gagamitin sa 5th year? Gagamitin ng Pag-ibig yung latest available dividend rate. For example, sa akin, May 2019 ako nag-open ng first MP2 account ko. And then nag-mature noong May 2024. Wala pang dividend rate
para sa 2024 that time. Kasi usually, the following year pa ito nilalabas ng Pag-ibig. Kaya yung dividend rate na ginamit para sa January hanggang April 2024 contributions ko ay yung dividend rate noong 2023. Final na yon yung ginamit na dividend rate. So, how to claim matured MP2 savings? Merong dalawang options. Pwede kang mag-claim online via virtual Pag-ibig pag meron kang Loyalty Card Plus. Meron na akong video, step-by-step guide kung paano mag-withdraw ng matured MP2 savings online. Check the video link sa description below. Kung wala kang Loyalty Card Plus, kailangan mo pumunta sa any Pag-ibig branch to withdraw your matured MP2 savings. Kailangan mo lang magdala ng dalawang valid IDs, original and Xerox copy kasi kukunin nila ang Xerox copy. And pwede mong ipa-deposit sa bank account mo at pwede rin check. Tapos pick up mo na lang yung cheque sa branch pag ready na. And magsisend sila ng SMS pag ready na ang cheque mo for pick up. Pag out of the country ka, pwede mo ipa-withdraw sa iyong representative. Pero kailangan ng special power of attorney para ma-withdraw ng representative mo ang matured MP2 savings mo. I suggest kumuha ka na lang ng Loyalty Card Plus para pwede kang mag-withdraw online. Malaking update itong bagong MP2 guidelines na nirelease ng Pag-ibig effective February 28, 2026. Kasi meron ng option to roll over ang matured MP2 savings kung gusto mong ituloy ang pag-save sa MP2. Pero merong gray areas na hindi masyadong clear dito sa guidelines. Nag-email na ako sa Pag-ibig para makuha ang official clarification sa mga questions. So waiting pa lang ako for their feedback. And then gagawa na lang ako ng hiwalay na video, maybe short video about the frequently asked questions para sa rollover option. Once I get a clear answer from Pag-ibig, para sure na tama ang isi-share kong information. Pa-like and share na lang to reach a wider audience para makatulong din sa iba na gustong mag-invest sa MP2. Thanks for watching!